Mga kapatid, may mga panahon sa buhay natin na pakiramdam natin kulang tayo. Minsan, kulang sa pera, kulang ang lakas, kulang ang presensya, kulang ang kakayanan. At minsan, pati sa sarili natin, pakiramdam na natin, dahil sa pag-iisip na ito, hindi na tayo laging sapat. Kaya ang tendency natin, umiwas, lumayo, umatras, o magtago. Sabi nga, when we feel we are not enough, we stop offering ourselves. Kapag feeling mo kulang ka, doon ka tumitigil na mag-alay ng sarili. Ganito rin po ang sitwasyon ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Merong libu-libong mga tao ang gutom. At ang tanong, papaano sila pakakainin? Ang sagot agad ng mga alagad, hindi sapat. Pero merong isang bata na nagbigay ng kanyang sarili. Yung meron siya, 5 tinapay at 2 isda. Maliit, kung titingnan kulang, parang walang silbi sa 5,000. Pero sa kamay ni Jesus, nagiging sobra ang lahat. Sabi nga nila, kapag merong 5,000 tinapay at merong 5 politiko, kulang ang 5,000 tinapay. Depende kung sinong humahawak. Kapag hinawakan ng mga walang yang politiko yan, lalo yung mga magnanakaw, kulang yan. Pero ang 5 tinapay sa 5,000 tao o higit pa, hinawakan ni Kristo, sakto. Sobra pa nga. Alam niyo mga kapatid, God begins with what you have, not what you lack. Pwedeng magsimula ang Diyos sa anong meron ka, hindi sa anong kulang ka. Tandaan niyo po ito mga kapatid. God does not ask for what you don't have. He asks for what you are willing to give. Tulad nung bata. Madalas iniisip natin, magsiserve lang ako kapag ready na ako. Tutulong lang ako pag marami na akong pera. Pero alam nyo, ang Diyos hindi naghihintay ng perfect condition. Naghihintay lang siya ng pusong available, ng pwedeng handa. Nagsisimula siya kung ano ang meron ka. Halimbawa, kaunting oras mo, pwede mong ibigay yun. Huwag ka nang matakot. Kukunti na nga yung oras mo. 1 oras na misa, ibigay mo na yung buo mo. Hindi yung habang nagmimisa, distracted ka sa cellphone mo. Kaya lagi kang kulang. Maliit na pagmamahal meron ka. Pag natatakot kang ibigay, wag. Ibigay mo yung pagmamahal. Ipadamo yung pagmamahal na yon. Sasapat yon. Bakit? Your little when you offer becomes powerful. I will repeat. Your little when we offered becomes powerful. Yung maliit, sabi nga ni Cardinal Rosales, ito'y lagi kong inuulit, kahit maliit, basta malimit, pwedeng makarating ng langit. What seems small in your eyes, it is big in God's hands. Sabi nga po nila, at gusto kong sabihin sa inyong lahat, small offerings becomes great miracle when surrendered to God. Yung maliit na galing sa puso, hindi galing sa nguso, sapat yun galing sa Diyos. Sa mata ng tao, yung 5 tinapay at 2 isda, kulang. Pero sa mata ng Diyos, sapat yun para gumawa siya ng isang himala. Alam nyo anong problema natin? Ang problema natin,
minamaliit natin yung kaya nating ibigay. Itong tandaan nyo mga kapatid, never underestimate what God can do with your willingness to give. Yung kakayanan mo, huwag mong i-underestimate. Ay, ito lang yung kaya ko nakakahiya naman. Hindi yon. Ang mas nakakahiya, yung maliit na meron ka, ipagkakait mo pa. Gets mo? Kaya nga mga kapatid, tingnan nyo to. Jesus multiplies what is given, not what is kept. Sabi po nila, what you hold back stays small. What you give, what you offer grows. Ano yung kinakatakot mong ibigay? Mananatiling maliit yan. Kapag ibinigay mo, nagiging pagpapalayan. Kaya nga, kung itinago ng bata yung pagkain, walang mangyayari. Pero dahil binigay niya, nagkaroon ng himala. Ganito rin sa buhay natin bilang Kristiyano. Simplihan natin. Kapag tinago mo yung talento mo, ang galing mong magbasa, tinatago mo, ang galing mong kumanta, bumibirit ka sa video okay, pero sa misa, nakatanga ka, hindi ka man lang kumanta. Oh, di ba? Ikaw nag-blend dyan doon sa choir, iba lalong gumanda. Tandaan nyo, kapag itinago ang talento, mananatiling maliit. Kapag ibinahagi mo, ito'y lumalago. Tandaan nyo to ha? Miracles begin where generosity starts. Nagsisimula ang milagro sa generosity na pwede mong ibigay. It is not the amount that counts. It's always the intention that counts. Yung intention mo, yun Hindi yun sa laki. Kundi ano yung pwede mong i-offer. Sa misa, yung kaya mong ibigay 40 minutes. Pag ako magmisa, mabilis yan. Mamadaliin mo pa. Tapos hindi ka pa makikinig. Tapos sinasabi mo, wala kang oras kay Lord. Come on. Yung iba dyan, ang lakas-lakas na nga ng boses ko. Inaantok pa rin sa misa. Tapos tatanungin nyo, natutulog ba ang Diyos? Kayo naman ang tulog sa misa. So yun ang problema. Kaya nga mga kapatid, remind you with this. God uses ordinary people to do extraordinary things. Anong ibig sabihin nito? You don't need to be extraordinary. Just be available. Hindi mo kailangan maging popular. Yung simpleng ikaw na merong puso, sapat yun. Yung munting oras mo sa ministry, ibinibigay mo ng buong buo at hindi ka nagrereklamo, sapat yun. Akala mo, ganun lang yun? Hindi. Merong nababago. Hindi lang sila, ikaw mismo na nagbibigay. Gets mo? Ganun yon. Kaya nga mga kapatid, hindi apostol ang nagbigay ng pagkain. Tandaan nyo yan. Ang nagbigay, isang bata. Isang bata. Simple, walang title, walang posisyon. Pero tandaan mo, doon nagsimula yung milagro ng Diyos. Baka yung availability mo, sa pagdalo mo sa banal na misa, doon magsisimula yung milagro. Huwag ka lang madamot. Huwag mong ipagdamot. Yung maliit na oras, ibigay mo sa pamilya mo. Huwag mong ipagkait yon. Akala mo maliit, akala mo magastos. Hindi. Pero pag binigay mo ng buong puso, may kapalit yon. Bakit? Kapag siya ang nagsimula, nandoon ang himala. Kaya nga tandaan nyo to, God is not looking for the best. He is looking for the willing. Hanap lang niya, hindi yung santo. Hanap niya, hindi yung banal. Ang hanap niya, yung merong gusto na sumunod. Kaya tingnan po natin, from scarcity to abundance, God provides more than enough. Tandaan po natin to mga kapatid. God does not just provide, He overflows.
Bakit? Hindi lang sapat ang nangyari, may sobra pa. Anong sabi ng Ebanghelyo? Sumobra yung 5 tinapay at 2 isda, 12 bakol. Ibig sabihin, 12 basket. Ibig sabihin, kapatid, kapag kumilos ang Diyos, hindi lang niya pinupunan ang kulang, pinapasobra pa niya ang biyaya na para sa iyo. Kaya nga, when God enters, you are not enough, it becomes more than enough. Kung feeling mo you're nothing, you are incomplete, just give what you have. Maniwala ka, it becomes more than enough. Ang tawag doon, tiwala at pagmamahal lang. Mga minamahal kong kapatid, lahat tayo ay kulang. Kulang sa sarili, kulang para sa pamilya, kulang sa mga sitwasyon ng ating buhay. Pero kapag ibinigay mo ito, ang tanong ay ito, ibibigay mo ba kahit kulang? Kaya mo magbigay kahit kukunti? Kasi ang bawat himala hindi nagsisimula sa kasaganahan, nagsisimula yan sa pagtitiwala tulad ng bata. Kaya nga't pag ikaw ay may pangangailangan, tignan mo ano yung meron ka, huwag mong tignan ano yung wala ka. Kasi hindi magsisimula ang himala doon sa wala ka, nagsisimula ang himala sa anong meron ka. Kaya bago ko tignan ano yung darating, tignan ko muna ano yung meron. Huwag mong tignan ano yung wala sa asawa mo, tignan mo ano yung meron siya, at doon sa meron siya, ipagpasalamat at ipagdiwang. Bakit? God is not waiting for you to have more. He is waiting for you to offer more. Yun lang. He is not waiting para magkaroon ka pa. Ang sa Kanya, ano yung kaya mo pang ibigay pa. Mga kapatid, to end this reflection, stop focusing on what you lack. Start offering what you have. Huwag mong tignan ano yung kulang. Tignan mo ano yung pwede mong ibigay. Pwedeng oras, talento at yaman. Father, kukunti anong meron ako. Kaya ka nga laging kunti kasi takot kang mapunan ng iyong meron ka. Kaya nga mga kapatid, ang aking pwedeng sabihin sa inyong lahat, hamon sa unang araw ng ating nobinaryo o pagsisiyam. Ibigay mo ang oras mo, ibigay mo yung talento mo, ibigay mo ng buong puso, at makikita mo, the little you offered becomes a miracle you never expected. Bakit? Ang sino mang nagbigay ng taos, ibibigay sa iyo ng Diyos, lubos, aagos ang Diyos sa biyaya sa iyo'y lubos. Amen.